Subscribe now. Yan. Hello! Gusto mo ha? Welcome! Gusto mo labanan ha? Yan. Gusto mo labanan Wala akong sinabi pag ganyan. Wala yata ako yun. Mag-iPhone na rin ako. Episode Yan, mga Dre. 29. Welcome, guys. Okay. Episode 29. Welcome Yan. mga Dre, no? Maganda yung magiging discussion natin ngayon. Sorry. Maganda yung discussion ngayon mga Dre, no? Kasi yung guest natin is isang international student na 2 beses na scam. Merong 5 anak na medyo naging struggle yung pag-a-apply nila para makuha yung 5 anak dahil 4 lang daw yung maximum. Yung ganun mga Dre, no? Tapos yung isang anak nila is may disability mga Dre, no? So kaya maganda yung talakayan natin at hopefully marami pong makakuha ng magandang impormasyon sa magiging topic natin. Ito po, welcome po si with Jill and Can. At kasama niya po si Mr. Yun. Si Mr. Ayan. na si Chris. Ayan. Si Chris. Jill and Chris. Ang kanilang vlog ay Jill and Can. Meron po sila sa YouTube. Aha, Ayan. Okay, follow nyo po yan. At meron din sila sa Facebook. Ayan, Jill. Yun no, 5. And Ayan, Buhay madre, oh. International Student at Buhay Family, di ba? Oo. Pero grabe, so interesting. Bago pa sila nakapunta sa Canada, yun na nga, na-scam pa silang 2 beses sa Canada. Scammer na mga yung nagpapadala ko sa Pilipinas, naningil, hindi natuloy, Grabe. Oo. Ano bang istorya doon? Oh, agency ba yon? Agency? Agency siya. So, nag-start yon noong yung time ng sister-in-law ko, nurse siya sa US. So, yun yung agency na yon. So, nag-stop yung US na agency na yon or Filipino siya, no? Nag-stop sa pagkuha ng nurses to US. At yung nangyari doon, pumunta siya sa Canada. So, nag-invite siya ng mga pupunta daw ng Canada. So, dahil engineer, ganyan. So, sabi pwede, ganyan. So, marami kami din in-invite. Yun. So, nakapagbigay na rin kami ng bayad doon. Anong year yun? 2013. 2013. Magkano? Pwede malalaman kung magkano yung nailabas yung pera? 100 plus. Wow. Grabe. Isang per family o per person? Per family, ano lang muna yan yung mga initial na payment. So 100. Tapos Oh. tapos nag-invite pa kayo ng ibang mga kamag-anak. Anong, Isa lang naman, isang friend lang. okay. Sila. Kala ko Hindi ka madami, pumunta. di Nakapaglabas nakikita. ng pati sila nakapaglabas ng pera. Nakapaglabas. O nangutang pa nga sila kaya nakakahiya kasi umutang pa sila para makapagbayad doon. Pero okay naman kayo nung kaibigan mo ngayon. Okay na okay kami. Friend na yun. Magandang tanong yun, no? Oo, di ba? Siyempre, di ba? Baka dahil doon nag-away kayo, kasi, Hindi. di ba? Mm-mm. Okay. Pero Sir, Sir Chris and Ma'am Jill, bago yung desisyon sa Canada, yung pagpunta sa Canada, kumusta yung buhay Pilipinas nyo? Ano bang buhay meron kayo sa Pilipinas? Meron kaming 4 na anak nung time na yon. So mayaman kami sa anak. Sipag? Oo, nag-aaral naman sila, nag-aaral sila sa private school tapos nakakapag-travel kami. So yung travel namin, minsan 2 lang kami tapos minsan kasama lahat as family. So yun, mahilig mag-travel. Oo. Magastos mag-travel, malaking pamilya. Anong trabaho ni Sir sa Pinas? Pwede matanong trabaho. IT or software engineering. I see. Okay. Kayo, Ate Jill? Ate Jill, wag na akong ate. Housewife. So, stay-at-home mom, pero Yun. on the side, naggagawa ako ng nagme-makeup artist po ako. Oh, nice! That's Galing, nice. Maging makeup Mga artist. weddings, so yung isang Facebook page ko ay Face Valued by Jill. So, pero wala muna yon papahinga muna. Oh, wow. Pero kaya maging ang hirap maging housewife sa 4 na anak, Oo naman. Naghahatid sundo sa kanila sa school. Tapos pag may mga activities, minsan 2 kasi yung school, so 2, tapos minsan may mga activities, 'di ba sa Pilipinas, ang daming kailangan ng costume, kailangan magdala ng pagkain, tapos may mga meeting. So yun yung mga na-experience ko na nakaka-stress bilang magulang. Ang dami kong mga costume na mga pang
pang Filipiniana, United Nations. So minsan ako yung hiraman kasi ang dami kong anak. Oh, So yung jeep, lahat ng country meron, ganyan. I see. Teka, pakita natin. Meron ako nakuhang family picture ninyo from your Facebook page. Is that okay? Pakita natin. Yes. Ayan, 'di ba? Yun, no? Ilang taon na yung 4 panganay niyo? girls, Oh, 1 nga, boy. panganay. Yeah. Oh, okay. At eto naman, nasa Canada sila. Yung Yan. panganay niyo, mga 16 na ganyan, no? Ay, 18. Kaka-turn lang po niya ng 18 last month. Okay. Tapos naka-graduate na siya ng grade 12 ngayon. Oh, okay. Wait a minute. We forgot to ask about the second scam. Na Yeah, nangyari sa kanila. Scam Ano ba naman. ito? Okay. Teka muna, Scam na, may balumpa. Yung 100,000, yung unang scam, anong pinangako nila? Tapos bigla na lang naglaho na parang bula, ganon? Nawala na Oh, parang nawala bula? na lang siya. Ang hirap niya nang i-kontakin, di ba? Mahirap hindi na nagre-reply, nagre-respond sa mga chat. Tapos nagawa ng group chat, tapos siya lang yung nandun. Marami siyang reasons, tapos hindi siya nagpapakita. Tapos parang yung... Yan yung una, no? Yan yung una. siya yung una. Oo, yung una. Oo. Hindi na nahabol. Hindi na siya, ano ba, identity niya? Natuklasan ba na talagang peki? Oo, Ano ba yung actually, personality niya? ninang siya ng sister-in-law nung wedding eh. Kaya nagtiwala kayo. Umattend pa. Tapos sabi ko, nababibes ko parang may something kasi nung nagbabayad kami, sabi niya, ilagay niyo lang dito sa notebook, tapos gano'n. Baka akala niya, na yun, entrapment na, no? Nakita lang kami sa sa Starbucks noon para magbayad sa kanya, gano'n. Talaga. Wala kayong resibo, walang ganon. Ano lang? Meron yung cash voucher na yung bibili papel sa na gano'n. supermarket. We have received yun. Halatang scam na pag ganon, no? Medyo may Pero red flags na rin. Hindi kayo nakatunog na... Kasi siya nagpadala sa sister ko sa kasi US. trusted. Ang dami niyang Marami siya pinadalang napadala. nurses sa US. Probably, nakapagpaalis. may nangyari sa kanya siguro. Ayun ang mahirap, di ba? Correct. Trusted talaga siya. Okay. And then you tried the second time, kahit na na-scam ko yun ng una. Ano nangyari doon sa pangalawa? Yung pandemic. 2022. 2020. Pandemic kasi, so syempre pandemic, nag-isip tayo ng mga opportunities, paano makapunta ng Canada. So sabi ko, lumabas sa timeline ko yung etong training center na to for personal support worker. So nag-training ako, online lang siya since mother ako, ang hirap mag-travel. So online lang, okay yon. Kaya lang, so nagbayad kami, 25,000 yung tuition nun. Tapos sabi, after the training, although option nyo lang naman kung gusto nyong i-avail yung services nila para magbigay sila ng employer sa amin. Ayun, so nag-meeting kami sa kanila, okay naman. Pero pagka meeting namin, sabi, dapat wag nyo sabihin sa mga classmate nyo. So yun. Kaya? Ano yung wag sabihin? Hindi na pag-usapan. Wag nung pag-usapan kung anong process na kayo, ganyan. So hindi. Pero dahil 6 kaming classmates noon na nag-meet ng group, parang may activity kami na kahit pandemic, nakapag-meet kami. So nakapag-create kami ng chat, tapos yun, nag-usap kami na nagbigay na yung isa, sumunod kami, tapos tatlo kami. Yan. So pero madami pang iba na hindi namin kilala kasi ang daming nag-e-enroll dun sa school na yon. Sa Facebook lang siya nakuha. Sa Facebook. Sa Facebook lang siya. Tapos, ang daming nag-e-enroll doon. Actually, nagpa-feature din sila sa CNN. So, parang... Legit? Oo, nagpa-feature. Hindi nyo ba natatandaan si Ina? Ikaw nag-interview doon. Anong pangalan? Baka sa offline na. Sige, never mind. Okay. Pero ang nag-interview sa kanila, CNN, dahil nagpapaalis sila, parang ganon? Parang hindi pa nila fini-feature yung nagpapaalis, yung training center lang. Kaya yung behind lang yung pagpapaalis. Ang front nila is the training Ibig sabihin, legit naman yung nila, training center. Ibig sabihin, syempre for them, lalo nilang naramdaman na, hindi, totoo ito. Tira mo, lumabas. Kasi may media, Yes, sinishare ko pa nga sa mga friends ko na gusto na naman. So, sinishare ko, okay to ganyan, baka gusto mo pumunta. Tapos sabi kasi noon, within 6 months, magkakaroon ng employer.
Kaya syempre go agad tayo diyan, 6 months pala eh. So naglabas kami ng bayad doon. Magkano yung nilabas namin? 300 plus. 300 plus. Wow! Kasi kasama 300. yung family din. 300 plus. Hindi, nakaka-400 na kayo. Binubuhay namin sila. Oh, talaga. Ang laki, Tapos, grabe. Ang tanong doon, babuti hindi kayo nag-aaway dalawa tungkol doon sa ganun. Kasi 300, di ba? Hindi. Dumadami kami, nagmo-multiply. Oh. O tapos, nag-aaway, ano na naman? Ano nangyari Pagtapos, sa pag employer? nagbati na. Oh, Wala namang nangyari, walang employer kasi nagtatanong kami lagi, nag-chat kami. So kamusta na po ganyan every week, every other week kasi 6 months lang dapat merong mabilis na. oo. So laging sabi trust the process. Yeah. Trust Ganon? the process. Kasi nagamit pa yung CNN, no? May napaalis ba sila kahit may nabalitaan ba kayo na Meron din. Pero kasi yung napaalis nila, instructor naman nila dati yun. Oh. grabe? Tapos, di walang ano yun. Hindi nyo sinabihan na, hoy, hindi nyo kami nahanap ng employer, balik nga yung pera namin. Oo, parang ganon. Hindi, nung nag-sign, May contract. hindi pwede ibalik. Tsaka, ang pwede lang i-transfer. Medyo one-sided yung contract Oo. na yun eh. So, transferable siya. So, kung nag-try din ako maghanap kung kanino ko pwedeng i-transfer, syempre, iba interested. Pero, iisipin nila, bakit kayo di nakaalis? Tapos, ibibenta Oo sa nga, amin. no? Scam na scam, no? Oo. Naku po. Ano nang estado ng school na yan ngayon? Ng training center? Existing pa rin ba yan? Yeah. Existing pa rin? Existing pa din. Ibig sabihin, legal kaya yung pagpapaalis nila ng mga tao, di ba, papuntang Canada, yung gano'n? Meron silang napapadala, pero yung pumapasok sa kanila, marami, pero napapadala nila siguro isa per 3 months siguro or 6 months. Paisa-isa Ang lang. anong doon Oo. kasi yung binigay nilang guarantee na within this span of time, Oo. nakalabas ka. Kaya nagbabayad agad kami. So, maraming ganun. Ang hirap niyan eh. Kasi bale, Naipon na yung ginagawa nilang estudyante. sigurong mukha ng kumpanya nila. Yung iilang na Nakapaalis. Yeah. Oo. Tapos sa mga sales talk nila, parang, in 6 months you can get you an employer. Tapos hihingi ng pera, pero pala dun sa kontrata, it's not guaranteed after all. Oo. Diba? Parang ganun. Nag-video pa nga ako eh, mayroon pang may dialogue para sa employer, parang ganon, na sasabihin mo, I can do this, mga experience, mga ganon. Ganon. Eh, Hindi nyo Ate na Jill. nabawi. Hindi nyo na nabawi yung pera, wala na. Siguro pag ano, Pag na-PR na kami, pag na-PR na kami, babalikan habulin na. namin. Oo, ganun ang plano nyo. Oo. Naka- Sigurado kaming maraming nakuha ng mga applicant. Malamang, oo. Kasi Marami yung ng... kasi niya, yung tatlo sila, di ba? Hanggang ngayon, Oo, 300 naghihintay din. pa rin. Actually, yung totoong package nun, 550. So, may balance pa kami kapag natuloy yun. Oh, grabe. Napakamahal niya. Grabe naman siya. Oo. Grabe, no? Okay. Hindi ba natin Teka. pwedeng malaman, sabihin yung Pag bumupunta. Oo nga. Bumukod tayo, ate. Dapat pag sa social media, pag meron Hindi sila, namin sasabihin. pag meron kami sinabi, makakasuhan raw kami. Oo, talaga. Ganun? Talagang, sila, no? Ganun Nananakot na sila, inuunahan na kayo. May kontrata doon na bawal ka magsalita sa social media. Oo, hindi. Is that ala? Ay, No, I But think that's anyway. that's illegal. oo, Grabe ngayon natin naman. sa ano ba, DOLE o POE. Kay Arnel Ignacio. OWA, oo, sa OWA. Kay Arnel, no? Inis. Okay, anyway. Oh, So, anyway. Why were you guys, 2013 yung una, tapos after 7 years, nag-try na naman kayo mag-Canada. Ang laki ng pera ng mga nilalabas ninyo. Oo. Why are you so keen on Yun. going to Canada? At, diba? Pinagagastusan nyo talaga. Oo, Kahit mukhang na-scam pa kayo, tingnan mo nyo. Siyempre, after 2 scams, nag-try pa rin sila na third time. Kaya sila nakarating dito. Hindi na natuto eh. Oo, bakit ba gustong gusto? Sige, ikaw. Bakit? Bakit gusto namin? Unang-una kasi syempre, hindi, ito kasi masyado siyang busy, no? Busy siyang mag-provide sa amin. So, sobrang workaholic niya. So, parang naisip ko, sa Canada, yung iba, sabi nila, less yung stress, ganyan. So, lalo na kung IT siya, baka less lang yung ano niya.
yung pagkaka-stress sa work niya. Pero ngayon wala pa siyang ano eh. Wala pa siyang Oo, work. Kaya wala pa nag-uunahan yung tanong sa isip ko eh. Oo, okay. O tapos? Tapos syempre sa mga bata din, and for me din personally, gusto ko, meron talaga akong parang gusto kong i-fulfill yung long time dream ko na makapag-Canada, na dream ng lola ko sa akin. Oo talaga. Ayun, so oo, dati a long time ago din, 20 years ago din, pinaaral din nila ako mag-caregiver to go to Oh. Canada. So nagkaroon ako ng visa eh. Oh, Ang daming kwento, no? oo. Ang daming kwento. So, pinaaral ako mag-caregiver, tapos nagkaroon ako ng visa. Pero sabi, kasi na-meet ko na siya. Naku po, sabi ko Dahil sa Ayun. pag-ibig. Sabi ko salamin eh. Hindi, joke. So, sa ngalan ng pag-ibig, parang kay Miss Ina. Kaya lang, Oh, kay yes, Miss sabi Ina, ko na. Yan lagi eh. Yan talaga. So, ayoko ng long distance relationship. So, nagstay ako. Oh. Yun. So, pinufulfill ko lang yung dream na matuloy din yung Canada kasi ang dami ng try. And dahil nagkaroon kami ng yung maraming anak, no, lalo na yung education, ang mahal sa Philippines ng magpaaral kung private school talaga. O, ilan yan, no? Yan. Ito naman, willing naman siyang magtrabaho. Pero syempre, yung yung health at saka ang mahal din talaga. Yeah. Or hindi yun para sa mga bata sa ngayon. Correct. Sino pong nakapagbigay ng idea? Si Lola. Si Lola. Si Lola. Hindi, tungkol sa study permit. Nung nag-stop na kami, yung no, study yung after permit, nung na-scam kami, after nung scam, magsi 6 months na, nagkaroon ng family reunion sa side namin. Tapos meron akong pinsan. Ito yung shinare ko dun sa pinakaunang vlog ko kung bakit nag-decide kami na mag-apply ulit na mag-international student. Although we have research na talagang ang hirap mag-international student kasi ang mahal, ang dami-dami namin. Wala naman kaming ganong kalaking pera kasi pinamimigay lang namin. So, wala na kaming maipaglabas. So, kaya nung sa reunion na yon, may pinsan ako, nagkwentuhan kami, kamusta yung mo? Sabi ko, wala na akong plano. Ibig sabihin, yung personal support worker, whether matuloy yun, kung matuloy man yun na yung last namin. Wala na. Last na yon. Kasi yung age namin, tsaka yung mga anak ganyan. So, last na talaga yon. Kaya, noong sinabi niya na, hindi, try mong mag-international student. Sabi ko, hindi, kasi ang mahal. Kasi na-research na namin, marami na rin kaming nakausap na mga consultant na hindi daw pwede, ang dami, ang mahal, ganyan. Tapos, lalo na, wala akong work background talaga. So, yun din yung isang issue. Sabi niya, hindi, mag-join ka dito sa Facebook group na to. Magbasa ka lang. So, nag-join naman ako sa kakapilit niya. So, sa kakabasa ko, yung time na yon, pandemic, ang daming nakakaalis. So, nakita ko yung mga success stories ng mga nandoon na may mga anak din, tapos minsan kulang din sa budget, pero nakaalis sila. Nakasurvive din sila. So, dahil doon, pinush namin kasi talagang sabi ko, hindi talaga ako papakali. DIY o? DIY. Nag-DIY kayo. DIY. Kaya nga nare-reject yung Baka may scam na naman pagpuntang agency. Pero yung proof of funds nyo, sa inyo lang lahat yon o sa family rin, tulong ng family? May ganun? tulong. May tulong. May tulong. More than half sa sister ko. Pinakita lang yung bank certificate niya. That's good. Okay. Do you have relatives dito sa Canada ngayon? Ako, yung uncle ko nasa Ontario siya. Tapos siya, may tita siya sa BC. Okay. Pero hindi nyo kalapit. Saan ba pala sila, Jill? Saan ba kayo? Alberta. Edmonton. Edmonton pala. Okay. Akala ko na. Oilers. Edmonton Oilers, no? Kinainag pala, no? Yung yung namin yun. Yung kapatid mo na nasa US. Yung nurse. May kapatid ako. Yun yung I see. So how has it been? Baka si Chris din kaya din na isa ba sa mga dahilan ba't ka rin napapayag mag-try ulit the third time was maybe being the main provider, no, for the family. You were nag-aalala ka na ba? Nako, 4 na yung anak namin. Were you feeling the yung slowly pressure na
Oo, pressure to provide even more, 'di ba? Oo, palaki ng palaki. Ako gusto ko talaga sa Pilipinas eh. Gusto niya sa okay. Talaga, kahit anong mangyari sa Pilipinas. Team Pilipinas. Pero siyempre, gusto ko support yung gusto si ng Jill. wife ko. Na, Susunod siya yung commander ko eh. Kaya yun, inano ko na lang. And kaya gusto ko sa Pilipinas, maganda kasi weather talaga doon, especially pag December. Kasi previously, nagtrabaho ko sa abroad rin sa Japan. Tuwing December, ginigaw talaga ako. Lalo na din sa Canada. Oo. Negative. Doon, nagsasort road na ako. Wala pang negative, mga less than degrees, nagsasort road na ako eh. Hirap na hirap talaga ako. Kaya yung sinabi Canada, alam ko na maging pakiramdam ko eh. Talaga mahirapan ko pag winter. Pero nung dumating kami dito, good. Okay naman, maganda. Iba yung yung heater dito kaysa dun sa Sa Japan. Dito kahit ang negative 40, hindi naman ako nagsa-sore throat. Tsaka mainit sa loob ng bahay namin. Effective. Labas lang, oo. So maganda yung insulation. Kaya nag-enjoy rin ako. And also yung mga bata talaga. Kasi 5 na anak. And meron kaming yung bunso namin may disability. So nakita namin opportunity dito sa Canada na especially in education and yung opportunities nga na mag-grow sila. So more on kaya napapayag na rin ako. Magaling mangumbinsi si Mrs. Oo, pero kasi IT, na-pursue mo ba dito ang pagiging IT rin, Chris? Actually ngayon naghahanap ako currently on search ng job para sa IT. Nice. Oo, naku, in demand ngayon ng IT. Oo. Try mo yung meron kaming kasama sa group namin, yung dating subscriber na kasama na namin sa grupo dito sa Regina, na PR sila. Kasi sa IT. Oo. Ayun, yun nga yung namin, pathway. Yun ang tinatarget namin pathway. Yung sa Alberta kasi merong tech pathway eh. Ayun, tech pathway. Meron din ditong tech pathway. Na sa technology, pag naka 1 year ka, pwede ka sa pathway na yun. Kaya yun yung role ko dito. Kaya yun yung habang siya nag-aaral, ako maghahanap ako ng trabaho para sa tech pathway. Teka, ilang buwan na kayo dito? 8 na. Siya dumating August Nauna last ako year, dumating. 2023. Okay. Per month ako, September. Ever since dumating kayo, Chris, hindi ka pa nakakapag-work? Nag-start ako ng job hunting January this year kasi inasikaso namin yung kay sa bunso namin. Kasi naiwan siya eh. Noong September naiwan namin yung bunso namin and ni-workout namin para makapunta rito and blessing on December yun na-approve rin siya at nakasama namin. So what happened? Ano nangyari doon? Bakit naiwan si Bunso? Ayun, kasi DIY yung application namin dahil big family kami, family of 7. Doon sa application, principal applicant plus yung 5 lang yung dependents na pwede, including the spouse. So kulang kami ng isa. Although nag-research ako, wala akong yung mga nakausap ko na big families, most of them nag-agency sila. So walang nag-DIY sa kanila sa mga nakausap ko. So sabi namin, since yung ginagawa ng iba, nag-a-apply muna yung principal or yung one member muna na uuna, no? Tapos sinusunod na lang yung application ng other family members na approve naman. So gano'n naisip namin since hindi kasya yung sa form di kasya yung hanggang 4 lang yung anak. Hanggang 4 lang yung anak. So kulang. Ginawa namin, nag-isip kami, sino kaya yung pwede nating maiwan sa application. Sa application lang, pero sabay-sabay yung plano namin lilipad. Sabi namin yung bunso, kasi naman siya, baby naman yan eh. Hindi naman siya student, minor, or what. Kaya, yun, nahuli siya. At dahil sa application na yun nga, hindi na pag-apply namin na refuse yung unang application. After natin approve. Na-approve kami. After a month. Then, so excited kami na i-apply na yung bunso namin kasi 6 kami naka-apply kasi di ko nga expected na papasa kami. Kaya hindi na ako nag-expect.
pinagbibigyan ko lang si Mrs. na ano. Sabi mo, bahala na yan. Hindi naman papasayan eh. Parang ganun. Wala siyang ginawa sa Ma-approve. sa lahat ng process sa DIY, wala siyang alam. Ako lahat gumawa. So, So, bali nung na-approve na, so, yung thinking namin, so excited kami, masaya-masaya. Na-approve kami. Hirap to, 6 eh. So, thinking namin madali na lang yung bunso. Kasi baby, siyempre, dapat nakasama niya yung parents, siyempre. Di ba? Iwanan. So, yung thinking namin madali na lang. Kaya, ang ginawa ko, bumili kagad kami ng ticket nung na-approve. Kasama siya, 7. 7 na binili mo kahit wala pa siyang apply. Wala pa kasi. Inisip ko na madali kasi. Isip ko yung mga, ano yung mura eh. Baka sa mga ganitong buwan. Kasi na-approve kami May. So, target namin August tsaka September. August mauna si Mrs. Kami naman susunod September. So, check ko na maaga pa lang kung ano yung mga mura. So, may nakita ko mura. Kaya, binili mo na. Kumuha agad ako na ano. Habang may mura pa. Tapos? Then nag-ano na kami. In-apply na namin. Nilodge na namin yung bunso. ayun, na-refuse naman siya sa After application kasi ano ba yung reason nun? So yung first refusal niya, yun nga. Yung the purpose of your visit is not enough yung purpose of visit niya. So naisip ko baka kulang ng mga picture kasi yung mga iba nilalagyan ng mga picture. So lagyan picture, home ties, ganyan-ganyan. So nag-submit agad ako kasi excited ako. Sobrang confident pa kami. Kasi nag-like kami May. Tapos nakuha namin yung response, yung result ng June before end of June na. June sa kanya. Tapos noon, first refusal yon, second refusal, nung na-refuse ulit, nagpa-writing service na ako. Sabi ko, baka may mali sa sinusulat tong letter of intent. Natuwa naman ako sa ginawa ng writing service kasi maganda yung ginawa nila. Sa tingin ko, na-mention nila yung dapat i-mention na hindi ko na-mention. So, yun. So, bali July na siya. No? So, after nun, dumating yun, na-refuse na naman. Ano naman daw? Refusal yan, third so, refusal. Yung first refusal natin will be yung end of June, mag-July na. Then yung second refusal, end of July. So, malapit na yung August sa September. Yung ticket namin. So, yung third refusal naman, yun na, by August na. Which is, nandito na siya pala. Nandito na ako sa Canada. Before ma-receive namin yung resulta ng third lodge namin, nandito na si Jill and kami nandoon naghihintay. Kasi September yung flight namin eh. So, kami pa rin hoping na ma-approve siya, then makasama namin eksakto. Eksakto, end of August, na-receive namin third refusal. And yun, kaya na yung mga plans talaga namin na sira. Kaya at yung third refusal, nadagdagan pa ng reason since bukod dun sa mga naunang refusal, ay yung isang ground dahil dahil sa sobrang tagal na, yung proof of funds namin, hindi na namin na-update. So isang reason yun na kailangan i-update na namin yung proof of funds. So nung dumating na dito, kumuha na kami naman ng agency. Nag-under na kami ng agency on the fourth application kasi talaga na namin alam ano yung gagawin namin eh. So tinulungan kami ng agency na yon at inayos yung mga documents, tapos merong yung proof of funds, inayos namin kung paano since nagalaw na namin yung pera eh. Pakita namin kung paano saan binayad, mga ganon. Yung mga movement kailangan pakita. So sa fourth application, yun ay na-approve naman siya. Ang nalaman namin doon kasi nung yung mga earlier na lodge namin, ang ginawa ni Jill would be yung parang ina-apply siya as ang ginamit yung reason mo. Yung parang naglagay pa rin ako ng statement of purpose, whereas na ano na siya, parang siya na yung main applicant pala. Okay, gets. Ang application niya, parang international student rin nakasama namin. So dapat parang ini-invite ko na siya to come to me. Kaya lang hindi ko namin sure kasi dapat paano siya invite nasa Philippines pa kami. Para siya naging, parang si baby ang naging main applicant. Siya na dapat.
Pero hindi na talaga pwedeng i-under siya, under na kumbaga dependent nyo? Dependent pa rin siya, pero siya na yung magiging main Main applicant. applicant. And ang process nun, dapat ikaw mag-invite sa kanila kasi Oo. baby, ano ka na, approve ka na eh. So, So parang ang lalabas, ini-invite ko na lang siya. Kasi Okay. Ibig sabihin ba may chance na ma-approve yung 5 anak mo kung sabay-sabay mo silang In one in-apply? go? tama, Yes, tama. oo. Oh. Talaga? So, hindi issue pala yung form. Okay, so Jill, ano ang dapat gawin pala for big families na may concern na, nako, kulang itong Oo, slots 4 lang. sa form na ito, mahigit Oo. 4 yung anak ko. Ano gagawin nila? Mag-a-attach lang ng second page? Tama. Paano ba dapat? Mag-a-attach lang. Meron talagang mag-a-attach doon. So, pwede rin nilang gawin yung by mail para talagang nandoon siya, no? Ano siya, ano tawag dito? Oo. Mas maganda din yon para sure. Pero pwede i-attach. Yun na laman namin na meron palang ganong Oo, option. na pwedeng i-attach. Yun. Kala Kumbaga naman yung form lang eh. Oo. Hindi na, Oo. yung walang add additional form para pang 7. So, kaya inisip namin, paano kung more than 6, 7, 8, 9 yung pamilya mo dito? Yeah. Correct. Oh. Kasi Yung kahit way dito, nila. pagdating namin dito, may mga form, di ba, para sa child benefit. So, hanggang 4 din yun. Hanggang 4 din. So, nakalagay naman doon na yung i-attach lang yung with the same information, ilalagay lang. Yun pala. Pwede Sayang, pala kahit But Pwede. Kahit alam lang, siyam, oo. Kahit more than siyam. 4. Kung alam lang nila early on, di sana, no? Sabay-sabay. Oh, parang ano lang siya, yung form na pinipirmahan yung 4 na lalagyan, ganun din yung form na i-attach nyo, tapos siya lang doon sa solo na yon. Oo, siguro Ganon. something like that. Oo, ganon. Okay. So, kailan nakarating si youngest? December. So, nung before Oh, Christmas, nandito na siya, kasama nice. namin siya. Yun. Ng Philippines, ng 7 days lang, para kunin siya. Ilan taon siya? Ayun ba yung mission mo? Ayun. Oo, yun yung mission mo. Ilan taon yung Alam bunso ko nyo? umuwi agad. Kakarating lang sa Canada, umuwi agad. 4 years old yung kaka-4 lang ng nung November. 4 years old. So, nung nilalights namin siya, 3 years old pala siya. Then, ang kaganda nun, nung nag-4 siya, after 2 days or a day, kaka-birthday. na-receive namin yung Pagka-birthday approval. niya, natanggap yung Oh, approval. nice. Okay. Birthday gift. Isa din pa ang issue namin or concern namin sa kanya dahil nga meron siyang mild autism, so may disability siya, ay isa ding issue namin, baka hindi siya natanggap dahil yun yung reason. Was Pero it an issue? Hindi naman. Hindi. Actually, hindi. Pero yung sa Facebook group, marami ding sumagot na dapat pinakita mo ganito, ganyan. Although ginawa din namin yun, humingi kami ng mga letter sa doctor to present and everything. So lahat ginawa na lang namin para lang wala nang excuse or something na for refusal na reasons na ganun. So, mali lang pala yung proseso. Pagdating ko naman dito, may classmate ako, may 10 years old siya, kasama niya. May disability din eh. So, sabi namin, hindi talaga issue yung Correct. Meron din ako na interview. I don't think a disability is an issue. Wala, Kasi hindi siya nila talaga, tinitingnan yun. Oo. Ako rin, disabled rin. Wala. may kasama ako sa trabaho, may disability rin yung anak niya. Nakarating din dito. Correct. Okay naman. Mali lang pala yung yung paraan ng pagpapasa. Yung pala yung naging I guess, issue. isa yan sa mga risk kapag DIY, di ba? Isa yan sa mga risk kapag DIY. I see. But at least, kaya naman pala naiintindihan, understandable na si Chris, syempre hindi nga naman mapakali kasi si Bunso inaasikaso pa, kaya ngayon pa lang siya mag-start talaga, makafocus on finding. Nakaka-focus na ako. At least, hindi na yun iisip ko. Mahirap kaya. Tsaka, that time nung wala pa siya dito, talaga hindi ko talaga alam kung, thinking ko na baka talaga hindi siya ma-approve. Baka kailangan na namin umuwi. Yun na yung state of mind ko eh. Kasi, hindi kami buo. So, parang merong hindi tama dito. So, option namin ay, sa akin option ko talaga na uwi kami. Yun na iniisip mo. Kami uwi. Hindi, sa bagay, baka naiisip ni Chris,
hindi nakasama si Bunso, baka ibig sabihin nito sign na to, na hindi para sa Oo. atin to. Tama. Parang ganun. Yung pala, mali lang yung form. Oo. Mali lang yung pag-apply. Sabi ni Jill, ano Nag-a-apply sign? ng form, no? Parang ano kayo eh. Tingnan mo, 2 beses nang na-scam, 3 beses na refuse, no? Ayan. Grabe, Ay, nasa no? school pala to ni Jill. Ayan, ulit. Yan, no? oh. 2 beses Ayun, na no, na-scam oo. yan, ha? Tapos 3 beses na refuse. Pero nandito sa Canada, no? Eh, ngayon naman, ayun, punta na tayo sa buhay Ayan. Canada. Mm. Oo. How is it? Also, ano, Chris? Ayaw mo na umuwi. Wala sa isip mo pa ba? Is it still an option ng going home? Makapauwi na siya ng Canada. Hindi, maganda rito kasi nakita ko talaga lalo ng yung mga anak ko, naging independent sila eh. Kasi sa Pilipinas, hatid sundo sila, talagang, and dito, sila na lang pag pumapasok sa eskwela, sila na lang pumupunta doon. Tsaka excited silang Oh, pumasok. excited rin sila. Kaya, Kahit winter, wag na kayo pumasok, malamig masyado. Gusto- Hindi, gusto- papasok pa din. Oh, ayun talaga? maganda. Ay, Ano daw pagdating sa... nagustuhan nila sa school? Sorry, Rice. Ano daw nagustuhan nila sa school? Bakit sila mas ganado? Mm. Bakit? Hindi ko sa ano nga namin? Oo nga, no? Bakit Nag-i-English ba kayo sa bahay, sa mga bata? Ano? Ini-English niyo yung mga bata sa bahay? Sila yung galing Pilipinas na hindi marunong mag-Tagalog. Ah, okay. nag-i-English na sila. Kaya, oo, sabi nila, dito pala yung mga kalahi natin eh. Sanayin nyo. Sanayin nyo Napapagod mag-Tagalog. napapagod ako magturo ng Filipino subject. Sabi ko, umalis na nga tayo dito. Ang hirap yung turuan ng Tagalog. Tapos pinapanood ko sila ng mga probinsyano, kahit anong klaseng Tagalog. Nanonood naman sila, pero hindi sila nagsasalita. Kailangan Oo. pang salita nyo sa bahay, Tagalog. Sanayin nyo na huwag kayong magsasalita ng English dyan sa bahay, sabi. Ganon dito sa bahay. Oo nga. Ako, Tagalog naman sa pagka nagtatagalog sila, sumisigaw talaga ako dito. Oh, Sabi ko Oo. nga sa kanila, Ano pag nagtatagalog? Kapag nag-i-English. pag yun. nag-i-English sila. Kasi Oh, para, ganun. alam mo, para sa akin kasi yun eh. Para hindi na sumakit yung ulo ko. Para hindi talaga kasi gusto ko, uuwi sila ng Pilipinas. Kahit hindi sila makasalita ng Tagalog, basta makaintindi sila ng Tagalog. Yun ang gusto ko. Sa bagay, oh. maganda Ako talaga din, yun. sayang din eh. Alam mo, ako rin, may fault ko din. Yung anak ko din, English din ang kausapin namin dito. Mag-shift din ako. Kailangan ko. No, Tagalog. importante na nakakaintindi ng Correct, Tagalog. Nakakaintindi. correct. Pero yung si Oo. Dylan, habang pag mas napapanood nyo, Oo. yung si Dylan nakakaintindi siya ng Tagalog. Yung anak kong bunso na 5, hindi siya makasalita ng Tagalog, pero pag kinausap mo siya ng Tagalog, maiintindihan. Oo. Yeah. At sasabihin niya, come again? Oo. Tapos pagka tinuloy-tuloy ka na ng English, oo ka na lang, syempre, hindi ka na. Hindi ka mananalo eh. Oo. So, si Jill, are you doing part-time work? Yes po. Nagpa-part-time ako sa kids play gym. So so kasi yung background ko nasa early childhood development yung course ko sa Philippines, minor in SPED. So yung kids play gym na yon, naki-cater din sila sa mga special needs. So kaya kahit wala akong medyo mga work background sa Philippines, yun natanggap naman ako doon as part-time. Oh, nice. Okay. That's good. Yeah. Oo, okay. Tapos, parang inline din sa inaaral mo? Yes, inline din siya. Perfect. Disability studies yung course ko dito sa Canada. So, inline siya talaga na, ayun. Kaya, bukod dun sa, dati parang staff ako na yung parang naglilinis ka ng gym, nakakapagod, tatakbo ka dun. Pag may darating na tao, yun. As in talagang pag-uwi ko, nakahiga na lang ako eh. Wala na akong ginagawa kasi nakakapagod siya. Tapos, pero ngayon, dinagdagan ako ng isang work doon na respite worker yung tinatawag doon. So, yung parang may one-on-one ako with a disability child. So, for 2 hours, kasama ko siya doon. So, isa lang yung tinitignan ko. Susundan ko siya or makikipag-play ako sa kanya. So, ganun. Oh, hindi okay din. At least in line. Siguro pag nag-graduate si Jill, mas madali din siya makahanap ng job tuloy-tuloy sa Ilang taon yung kurso mo, Jill? 2 years. 2 years. So, okay. may 1 year pa. Baka ako 1 year din eh. Kasi may nakausap kami, 1 year lang yung kurso niya.
Ah. So, di ba, sabi nila, pag 1 year lang yung kurso mo, yung open work permit mo o yung PGWP mo is 1 year din lang. So, medyo challenging yung para makakuha ng PR, di ba? Yes. Parang ganun. Pinili talaga namin yung 2 years kasi madami kami, so kailangan namin ng maraming time. Yun, ibig sabihin, inano nyo na yun, kinonsider nyo na Yes. yung ano na yun. Bitin kasi pag 1 year. Bitin Oo, siya. that's a good ano. Kumbaga, Dagdag ano yan eh. Mga bata. Sa that mga time. bata, kasi That meron time. akong pinsan sa Ontario, 1 year lang siya nag-aral, pero within 1 year na PR siya. Kasi single pa siya, tas bata siya. Oo. Pero pagka yung mga ano na, Oo. palipas. Hindi naman. Grabe naman. Oo. Kita mo naman, ang daming trabaho, di ba? Sa Canada. Experience ko dito kasi sa Philippines, bago ako pumunta dito, sabi ko, apply nga ako ng maging preschool teacher. Kaso magkano lang yung sweldo, ang liit, di ba? Tapos iiwan ko yung family ko. Yung mga anak ko, iwan ko para ganun, pang merienda lang yung sweldo doon na preschool teacher. Tapos, wala rin ibang tumatanggap sa akin kasi wala akong masyadong work experience sa pag-makeup yung experience ko eh. So, pagdating dito, na-hire naman na agad ako and hindi naman ako tinanong kung ilang taon na ako. So parang walang tinatanong tungkol sa Hindi uso rito, no? Oo, Wala bawal. dito Actually, yan. parang Oo. bawal yata siya. Legal daw, illegal dito. Mhm. Yung Bawal. age. Wala kang picture, di ba? Walang picture yung resume. Oo. Oo. Jill, na-meet ba ni Canada yung expectation mo sa kanya? Yes. Sa dalawang scam? Dalawang scam mo? Mapang-akit na yes yan, How? Oo. Yes. Kasi parang sa akin yung quality of life, no, na feel ko, tsaka yung sa mga anak ko, yung nakapag-adjust sila. And isa pa, in-expect ko din na gusto ko kasi dahil parang parang nasa na ako mid-40s na ako. So, gusto ko naman na by the age of 50, meron akong ma-accomplish aside from being a mom na nandoon na stay-at-home mom sa Philippines, no, na meron talaga akong ma-accomplish. So, yun yung parang, oo. For That's me, nice. Oh. Oo. Paano mo na Parang magtrabaho ngayon? self-fulfillment nung din na-hire talaga to ako. for Jill. Self-fulfillment din for Jill. I see. Kumbaga, Si lagi Chris. siya nasa bahay, di ba? Oo. Si Chris, Ikaw, Chris. How does it feel for now, For now, syempre, For nakikita now. mo, ikaw yung job hunter. Oo. Si Jill naman Now. ngayon ang may Baligtad trabaho. naman baligtad. Sa akin naman, unang-una yung stress. Mababa stress dito kasi walang traffic. Unang-una yun yung Tsaka, ang bis mo pumunta sa mga iba't ibang lugar. Yung time mo, hindi na ubos. So, talagang mahalaga para may time. Kaya, kung saan ka pupunta, mabilis Mabilis. na So, yung traffic pa lang, nakapagbigay sa akin na ng relaxation. Oo. Positive vibes ka. Oo. Tsaka yung anak ko talaga, kahit na naman saan basa kayo, pag kasama niyo yung family, talagang masaya. Oo. Wala family ko dito, wala mang anak ko dito, malamang hindi ako maging masaya dito. Pero dahil nandito sila, hindi ako na homesick. Nandiyan sila, nakikita sila paano lumaki and nag-e-enjoy. So sa akin as a father, yun lang naman gusto ko sa kanila Oo. Oo. Di bale. Tapos Parang din I'm sure ng work sa no? Oo, IT pa, di ba? Oo, nako. Lalo kang matutuwa niyan, Chris, pag ma-hire ka na sa line na IT. Dahil lalo na pag nakita niya yung sahod niya sa IT. Oo. Lalo matutuwa. Kasi software developer I think mahina 35 yata starting ng mga software. Panis siya. Dito. I think. Oo, mahina yun. Hindi naman namimili yung trabaho. Basta Hindi daw may trabaho siya lang. namimili. Oo. Mas masaya ba yung mga bata? Napansin nyo ba na parang mas active sila rito, mas nag-aano sila rito, nag-excel? Oo. Kasi sa Philippines, no, ang daming homework, ang daming ginagawa, tapos lagi ko ako magpo-follow up ng mga homework nila, project nila, ganyan, bibili sa National Bookstore ng kung ano-anong gamit, no? So dito wala namang ganon. Tapos, ngayon hindi ko sila pina-follow up kung anong homework nila, sila yung kusang nag-work. Sila yung kusang gumagawa. Hindi, kasi wala akong time Sinabi ko sa kanila, pagdating sa Canada,
totally different. Mag-work ako, tapos mag-aaral ako, you will be on your own. So, pero ngayon, kahit hindi ko sila i-stress na, oy, mag-aral kayo, ganyan-ganyan. So, sila kusa nag-aaral. Tsaka nakita ko na hindi pressure dito eh. Kasi yung school system, nag-a-adjust sa bata. Kung hanggang saan kaya nila, hindi yun dapat ganun kagaling lahat. Kung parang one for all. Oo, kasi baka meron kang strength sa ibang subject, as itong mga weakness mo. So more on focus nila kung saan ka yung strong. Kung saan yung strengths mo. So yun ang kagandahan dito eh. And doon mag-excel sila kung saan talaga. Hindi yung dapat galing kayo lahat sa ganito sabi ko, sa math, kaya sa English. Hindi eh. And dito ko rin natutunan na yung, for example, may subject sila math, merong 1, 2, 3, parang 4. So, kung saan ka lang level, doon ka nalalagay. Pero same ka pa rin ng ng grade pa rin. Oo. Okay. Grades 9 ka. Hindi ka naman ganun kagaling sa math. Either 2, 3, 4. Pero grade 9 ka pa rin. Parang magiging iba grade 10 ka. Nice, no? Okay. Oo. Pero magiging grade 10 ka. Hindi yung dapat ganito. Dapat lahat 70, 80. Ganun. So, yun kagandahan nun. Na kung hindi nakafocus sila sa strengths mo. And hindi ka madidelay dahil meron kang weaknesses sa isang mga areas dito. Nice. So, tsaka, Dito pala, no? dito ko lang Kaya I napansin think- talaga. Go, Mark. Kasi yung mga anak ko, di ba, nag-aaral. Dito ko lang napansin yung mga magulang hindi naglalaban-laban. Ay, Di ba Tapos sa ako school? naranasan ko sa Pilipinas na labanan ng anak, di ba? Pati magulang naglalaban na rin sa honor, gano'n. Experience ko talaga yan. Kasi di ba, para mapaano sa top yung anak mo, Papapansit. gagalingan mo yung project, talagang parang hindi sa suhula pero may kailangan may malapit ka sa teacher. Basta lahat ng gagawin ng magulang para sa Pilipinas yun yung experience ko. Pero dito, yung mga magulang parang wala lang. Pagka pumasok yung anak nila sa school, umuwi, ganun, wala yun nga yung sinasabi ni na Pataasan walang ng grades pressure. doon. Oo, walang kailangan mataas yung grades mo, ganun. Walang pressure. Oo, wala talaga, ganun. Sa Pilipinas, 'di ba, naranasan natin. Ako naranasan ko kahit nung elementary ako dati. Kailangan nape-pressure ka, 'di ba? Sabi naman kailangan ma-accomplish doon para pumunta ka sa next Kundi kailangan mo mag-repeat dito. Hindi. Nilalagay ka lang sa level kung saan mo kaya. And ka pa rin. Matatapos ka rin sa level na yun. Oo. Kaya minsan merong misconception na naku, kaya madali lang ang mga hindi kasing tatalino daw yung mga bata siguro dito kasi masyadong lenient yung mga teachers sa kanila, yung school system madali kahit na hindi daw magaling sa academics, pasado pa rin lagi kahit absent ng absent, pasado pa rin lagi sa next level. Ako naman iniisip ko din maybe there's something in it that works. Kasi ako syempre, minomonitor ko yung, let's say, yung mga news reports pa rin sa Pilipinas, di ba? Sa Pilipinas, sobrang pressure to earn academic top grades. Talaga, no? Pero bakit yung ranking ng school system natin, napakababa for young students? Di ba? Hindi ko alam eh. So maybe there's something in the Canadian system that works. Kasi ang Canada naman, nasa top. Ewan ko, di ba? Pero parang malaking bagay yung may walang pressure sa bata. Comment din sa akin yan kasi fini-feature ko yung sa education ng mga anak ko. So may nag-comment din na sabi niya, play-based lang naman kasi puro laro. Wala daw natutunan yung anak niya, puro laro. So ganon. So dahil kasi sa education din naman ako, so pinag-aralan din kasi yan na yung education ay dapat child-centered siya. Hindi siya focus on the teacher kung ano yung magagawa ng teacher para sa'yo, but it should be the focus is yung child, kung ano yung mga strengths and capabilities niya. At dito ko nakita yun sa Canada kasi napag-aralan ko yan sa school ko back in the Philippines, pero in actuality, hindi talaga siya in-apply sa education system ng Philippines. And yung zero, yung preschool to grade 4, napaka-importante na walang stress. Kahit yung Japan, 'di ba, yung mga Japan, New Zealand, mga education nila ay hindi naman naka-stress, hindi nagde-depend sa mga academics, writing, memorization. Morals muna, no?
So yung mga morals muna and yung discipline sa body. Oo. Kasi kung mapapansin natin sa education sa Philippines, pag dumating na ng grade 1, 2, 3, 4, no, top honor student. Tapos pagdating ng grade 6, tinatamad ng mag-aral kasi naano na siya, Burnout na siya. burnout agad siya. Oo. Ang daming Kaya nga- libro, di ba? Napansin ko Daming talaga libro. yan. Sabi ko, ba't mga bata rito? Kasi nga sa school ako nagtatrabaho, no? Laro. Laging nasa labas. Pagtapos kumain, lalabas, maglalaro, sa playground. Pagtira. Kaya pala, di ba? Kumbaga, syempre, especially yung mga bata, no? Hindi mo naman pwedeng ikulong yan sa isang eskwelahan na, o dyan, mag-aral ka, umupo ka dyan, dapat maghapon, di ba? Makinig. Hindi naman ganun, di ba? Dito, di ba? Minus 16, minus 20. Minus 16 nandyan, no? Sa labas. Lalaro. Sobrang Sa lamig. Pilipinas, bawal yan. Magkakasipon yung mga yan. Yan na yung mga... Awayin ka ng magulang, ha? Dito, nakita ko, anong temperature nasa labas sila. Nakita mo sila, Dylan, tatakbo-takbo, mga minus di ba? Malaking nga misconception sa edukasyon, no? Akala mo, pag nakaupo, mas maraming natututunan. Nakaupo, may nagtuturo, nakikinig, di ba? Siguro kanya-kanya, ibang style dito sa style natin dun Sa Correct. ibang Oo nga. approach. Traditional masyado. Magkaroon tayo ng guest nga na education, consultant or something to Ah, explain to us yung difference din talaga. Oo, Ito, ng bago tayo, pagtuturo. dahil 50 plus minutes na tayo, ano ang difference, I hope you don't mind, no, yung caring for a child with autism or with a disability. Meron ba kayong pagkakaibang sa experience niyo raising your youngest sa Philippines at sa Canada? Sa kanya? Oo. Parang may benefits ba? I'm not sure. Is So, there ngayon any wala pa extra kaming care? natatanggap na benefit kasi parang pang permanent resident and citizen pa lang yung All right, okay. for the disability. Pero maganda nga niyan pag naging PR talaga. That's why kailangan namin i-workout yun kasi maganda talaga yung benefit ng may disability dito dahil kung sa Philippines, dati kami, gumagastos kami ng 800 per session. So, Ang kung mahal, oo 1 hour lang yun. May pamangkin din ako. Mura yun. Oo. Kasi iba 1.5 per hour. Oh, okay. Depende. Dito lahat, libre. Libre dito. Kasi Sila pa pupunta. sila yung pupunta, yung mga therapist na pupunta sa bahay nyo to do the therapy session plus including the family ay iti-train din paano nyo i-take care yung Oo nga, no? Oo. Tama. Ang mahal ng SPED schools, lalo na yung mga Special sa bata na mga medyo very private. Kasi sa pamangkin ko, I think kulang 100,000 a year din. Yes, maliit pa yun. Maliit. Grabe, no? At saka maraming benefits, maraming binibigay na pera, tapos marami ring support, parang yung maraming support ng gobyerno. pang therapy, maraming binibigay yung government. I didn't know na sila magpupunta sa bahay tapos pati yung family members may Yes, sinabi gagawin din ng sa akin ka-church namin na ganun daw yun. Meron Pero din dito, since nasa disability studies ako dahil pinag-aaralan namin to, yung isang instructor namin sinabi din sa amin na minsan may mga services talaga dito na ino-offer pero tayo yung magte-take initiative na sasabihin doon sa services na yun, this is what we need. Kasi minsan hindi nila agad-agad ino-offer kung ano yung kailangan. Unless siguro sobrang halata na ito yung need niya, ganun. But we need to mag-initiate kung ano yung need ng anak natin. Yun. So, minsan tayo gagawa ng way dito di ba yung hindi lahat ini-spoon feed. Although the services are there, may libre siya, pero kailangan din natin, alam din natin ano yung kailangan ng anak natin. I see. Oh, that's good. Okay. All right. Ano pa? Dali, we have a few more minutes. So, pakita tayo muna ng ilang picture. Alright. Yung Dito ba to? Parang nasa... Mother's Day. Sa Baguio ba? Akala ko sa Baguio. Dito lang yan sa likod. yung Jill, yung panganay nyo hindi nagtatrabaho kasi di ba student siya? Student. Kasi yung visa niya student lang, hindi siya pwede. Hindi namin sure kung pwede bang mag-work yung yung inasa namin yun Hindi siya binigyan ng SIN So hindi siya pwede mag-work. Kasi wala siyang SIN. Di paano mag-aaral ulit siya? Mag-aaral siya. So yung din, dahil dito kasi hanggang grade 12, dapat 18 years old lang yung grade 12. So yun nga, kung nga dumadating na 18 na, ano yung gagawin nila. So pwede na merong transition school na ino-offer yung
ngayong school niya na doon muna siya or the center high dito sa Edmonton in preparation for college or Oo. university. Mhm. So, parang pag may mga kulang kang units, doon nila tinitake yun. So, may mga ganong services naman dito. Ayun. Pero yun nga, kung meron talaga silang mga anak na 18 years old, nasa ganong age na, no, bilisan na nila yung pag-apply papunta ng Canada. Kasi yun yung isang reason namin kaya kami nagmamadali. Sa panganay na. Oo, dahil sa panganay namin. Totoo ba na hindi mo na maisasama yung anak mo under yung pag 18 years old na siya? Pwede pa naman. Pwede. Pwede Pwede pa yata. naman. Habang hindi pa Parang- nag-aaral ng college. Habang hindi pa siya nakatapos ng K to 12, Okay, 12. pwede mo siyang isama. Talaga? Ay, ayun yung condition niya. Kasi meron kaming kakilala na kung saan, 4 yung anak nila. Yung isa is nag-turn 18 na. So, i-apply dapat nila as dependent under study permit. Pero sabi sa kanya ng agency is hindi na pwede kasi 18 na. Tapos nakagraduate na siguro siya ng K to 12 sa Philippines. Kaya ang mangyayari sa kanya, kung hindi siya mag-aaral dito, ano siya, dapat is international student ang ending niya. So, ganun. Okay. Anyway, ang ending nun is kumuha siya ng visit visa, tapos nagpunta siya sa Yukon, okay? Pagpunta niya sa Yukon, may trabaho nag-aantay sa kanya ron, naunahan niya pang mag-apply ng PR yung pamilya niya. Wow! galing. Diskarte, no? Mauna pa siya. I see. Kasi nga sa What are Yukon, Ano pala plano niyo kung magka-college na si panganay pala? Nako. Kaya nga, yung PR path, yung tech pathway. Kaya yun yung kailangan pathway. gawin muna. oo, Para for PR. yung mga tiga-tech dyan, no? JTB, baka naman. Oo nga, Manong Oo, si Joey. ano. Napanood namin yung vlog na yon. Oo, Oo. si JTB, baka meron sila. Siya ba yung Pero sa 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 Quebec Sa na sila. Quebec Quebec. siya. Oo, sa Quebec Kaya sila ni Rice. sir. Mag-asawa sila nasa pareha silang IT, pati yung anak nila yata IT na rin. So baka may hiring pa sila, no? Pero Ano paano ba Oo. yun? Work from home Siya yata tayo sila na. eh. I think so baka pwedeng work from home. Oo. Oo. Who knows? Baka manood yan sa atin at mag-PM. Oh, pag kay napanood Lance. nila, yan. Oo. I-interview Anyway, ka ni Manong Joby. Yung mga makakapanood, no, na medyo sa IT dyan, no? Oo, yung may Oo. hiring Isang- sa inyo. Ano? May isang meron, no? Baka naman. Oo, yung baka mga naman. I-hire nyo na, i-hire nyo. Saka nagtatrabaho sa atin, sir, dati. Sorry. Chris, Anong anong company? dati, Accenture. Nag-work ako sa Accenture. Oh, Accenture? Accenture. Okay. Tapos meron din siyang after ng Accenture na gano'n siya Remote lang yun kaya work from home talaga siya Oo. dati. Yung Pero maganda Australia- remote from home, no? Tanong Yeah. ko naman sa iyo, Jill. Nag-makeup ka ba sa mga artista, mga ganon? Sa Showtime. Sa Showtime. Pero di artista Oo. ko. Nag-makeup ako ng tawag ng tanghalan sa Nanalo ba? Showtime. Nanalo. Basta mga tatlo yon. So sila, yun yung the day before the lockdown. Bago sa pandemic. Okay. Uy, why don't you try dito din? Ako kung may oras Oh, ka mahal pa. dito, ah. Mahal ang makeup Mahal artist dito yan. Oo. Lalo na Mga gamit ko, wala na ako mga gamit eh. Oo. Ang mahal Parang din per ng makeup head yata dito. is... Gupit, baka marunong ka rin maggupit. I think Ito ako nagugupit dyan. Talaga? O, mahal kaya ng Ay, gupit, nako, di ba? lalo na. Mag-offer ka ng hair and makeup sa mga special Oo. occasions. I think it's an easy 100, 150 per head. Oo. Diba? Isa Mahal puro yan. lang yun. Mahal. Oo. Mahal dito Well, yan, anyway. yung mga makeup, tsaka ano. Correct. May sasakyan na ba kayo? Pilipinas. Meron May na. sasakyan na kami. Meron na. Nakakuha na kayo. Kasi ko lang, yun na inasikaso namin eh. So, Oo. after 3 weeks, nakabili na kami ng second hand na sakyan. Binili nyo ng cash. Oo. Okay. Okay. Oo. Around 6,000 yun. Pang 8-seater na Kasi marami kami. Talaga? 6,000 lang? Oo. 2006 na Odyssey. Honda Odyssey. Kaya, Okay pa naman. Wala namang lahat ng Japanese cars matibay. 200 plus. Meron na ako nakikilala, 500 na yung kilometers niya eh. 500,000 na, umanda pa rin. Kaya marami Lumalaki pa. pa. Sabagay, minsan tsambahan din di ba? Minsan pag minalas-las ka, tsambahan. makakuha ka ng Tsambahan Oo. talaga. Tsaka maganda bumili ng bumili ka na lang ng winter. Alam mo bakit?
At least makikita mo umaandar siya ng winter. Ah. Pag bumili ka ng summer, di mo alam kung umaandar siya ng Lalo na dito sa Alberta, yung mga sakyan dito merong sinasaksak para uminit yung ano. plug. Ewan ko sa Yung engine block. ibang province yata wala Kaya yung mga yung mga lumipat papunta rito galing ibang province, pagdating ng winter, na nandidiskarga sila kasi wala sila palang saksakan. So malamang sa BC yun, sa Vancouver yun, di masyadong malamig din Pero pag dito sa amin, kailangan mo nun. Same. Paano pala yung yung healthcare nyo? Pagdating nyo ba dyan sa Edmonton, automatic meron na kayong Yes. Tama. Ang ganda sa Alberta. Parang yung benefits ng PR tsaka ng citizen, nakukuha rin ng temporary resident dito. Kaya Yung That's healthcare. good. That's nice, no? Kaya Lalo na pag maraming anak, sobrang Oo. ma-appreciate mo yun. Child benefits na lang ang wala sila Pag yan wala na pang PR. Soon, malapit Ngayon, Nako. mararamdaman nyo ang child benefits. Oo. Ilan yung sumunod sa panganay? Ilang taon? 17. 18, 17, 15, 14. Tapos yung Wow! after 9 years yung sumunod, humabol yung 9 years bunso. din, ang tagal. 9 years ang gap. Oh. 9 years yung bunso. Maganda, Pero kung yung dumating- apat na Oo. una, 1 year lang yung ang pagitan. Bakit ganun kahaba yung gap sa isa? Hindi, plano pa ba? Plano pa ba yun, sir? Hindi na. Baka binigay ng Diyos talaga. Akala namin kasi expired na. Ate. Nagkala mo pala. Kaya pa pala. Oh, ba? Pag na-PR, makakaya pa uli. Oo, isa pa. Expired na Isa talaga. pa. Isa pa. Ay, nako. O, di ba? Yun, Okay, naka-isang oras na tayo, no? Tinan mo. Oo. At least, kahit pa paano yung na-scam sa inyo, nandito na kayo. Kalimutan. Alam mo ko, at least. Oo. Ano bang masasabi nyo? Mabiktima yun yung problema doon Kaya Correct. Ay, yung dapat ma-stop. Oo. Lalo na in operation pa yung isa, 'di ba? Yeah, yung training center nila. Ang dami talaga nag-enroll doon ngayon. Hindi lang kasi kami align kung legally paano Ina. Usually yung mga problema sa mga Pilipino, yung mga victims hindi nila alam kung anong kailangang gawin, i-process. Correct. Yung mga ganon. Yun yung Kaya meron naglalaganap na magagawin yung mga Maraming nabebe na sa sales stock talaga. Nabibiktima ng sales. Hindi. Ano kaya yun, Ina? Let's say, i-call out natin sila. Pag let's say, nalaman natin yung agency, i-call out natin sila na may ganun silang Sa sistema. totoo lang, syempre naiintindihan Is ko that illegal? natatakot silang, naiintindihan ko na natatakot sila dahil nasa kontrata daw, na bawal ka mag-ano sa social media. Pero ako, feeling ko lang if it's exposed, I don't think they would dare try to go after you. Lalo na kasi I'm guessing may susunod at susunod yan. Kasi kumbaga yun yung naging shield nila para hindi sila isumbong Diba? I don't know. Parang from the get-go, alam na nila yung mangyayari. Kaya ando na agad yung na yun na pag ginawa mo to sa amin, ito yung mangyayari sa'yo. Oo parang ginagamit nila yun para hindi sila ma-expose. Importante mayroong legal na background. Mahirap kasi pag wala, lalo kami wala. Pero yung papel na yun, hindi naman nila binigay yung notarized copy Papel lang. Oo, papel lang talaga. Pero, anyway, hopefully mahabol nyo, no? Mahabol nyo sa Kaya nga. Kasi malaking pera yun, tsaka ang dami pa nilang gagawa ng ganyan, di ba? Correct. Oo. Sige, mag-comment na lang dyan yung mga kaklasiko. Comment down ay, below, naku, mga classmate at kung sino pa, alam nyo na yon. Diba? Para mabalaan. We'll see. Kaming tatlo, kapag kami na lang, wala naman kaming pinipirmahan di ba? Oo. I-research namin yan. Pag expose namin yan. No? Wala naman silang sinabi dito. So, malay namin kung ano yung sinasabi ninyo. Sino yun? Oo. Sige. Baka saan pa tayo mapunta? We'll end the episode here, Legal battles na, no? Uy, thank you, Chris at Jill. Thank you. Thank you. Good luck sa inyo. Good luck. Sundan niyo po ang kanilang YouTube. Yan, no? Jill in YouTube na yan. May kasama na siya. At
Yan, kasama din si Chris dyan. Oh. Kung may mga tanong kayo sa DIY nila, yan. Oo. Correct. Para O, makaiwas kayo sa pag-apply bayan. ng big families, di ba? Yeah. Baka pwede Mhm. din sa inyo. Okay, Oo. that's it. Episode 29 is finished. Maraming salamat po sa Thank you so inyo. much po Maraming sa inyo. Thank you. Ayan. Oh, Yeah, wait, thank you. Iingitin namin si Rice lang. Oh, Ayan. ayan. Try mga Jill. Ano bang gamit nyo, Jill? iPhone ba kayo? Ano gamit nyo? iPhone? Ito, laptop to eh. Okay. Ay, iba pala. Okay. Oo. Oh, sige, di bale. Oh, Okay, Apple guys. lang We'll see daw you eh. guys. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan. Subscribe now